Isang pulubing babae ang kumakanta araw-araw sa kalsada para lamang mapakain at maibigay ang mga pangangailangan ng kanyang sanggol na anak. Ngunit walang nag-aakala nang biglang may huminto na mamahalin at marangyang sasakyan sa harapan nila upang makinig sa kanyang awitin. Unti-unti nang nasisinagan ng araw ang malamig na syudad isang umaga. Nagising na rin ang babaeng si Sarah mula sa pagkakahiga niya sa isang maruming mga kumot at mga karton na ginawa nilang maliit na higaan. Ito ang nagsilbing tahanan niya sa malamig at delikadong kalsada. Sa tabi niya ay matatagpuan si Timothy, ang kanyang 2 taong gulang na anak, habang mahigpit pa rin ang pagkakayakap sa kanyang nanay. Tulog na tulog pa rin ang bata na talaga namang walang kamali-malay sa kung gaano kahirap ang kanilang buhay. Hinalika ng babae ang kanyang anak sa pisngi at tinignan ang maliit na mukha nito. Bilang pagpapakita ng pagmamahal niya sa kanyang anak, talaga namang handang gawin ni Sarah ang lahat upang maibigay lamang ang pangangailangan ni Timothy. Maya-maya pa ay paunti-unti namang nagkamalay ang bata. Inunat nito ang kanyang mga kamay at humikab ng malakas. "Umaga na po pala, Mama," saad ng bata. At ngayon nga ay magsisimula na sila sa paghahanap ng kanilang pagkain. Alam naman ni Sarah na kinikailangan niya na namang humarap sa panibagong pagsubok sa kanilang buhay sa araw na iyon para masiguradong merong makakain ang anak niyang si Timothy. Mabilis niyang iniligpit ang pinaghigaan nilang karton at doon ay nabunyag ang marumi at malungkot na tanawin ng iskinitang tinatawag nilang tahanan. Habang dumadampi nga ang mga unang sinag ng araw sa mag-ina, naghahanda na ang mag-ina para sa isa pang araw ng paghahanap sa mga iskinita sa lungsod para sa mga tira-tirang pagkain na maaaring magbigay ginhawa sa gutom ng maliit na bata. Pumunta sila sa karaniwan nilang pinupuntahan na basurahan at ang mga basurahan na ito ay tahimik na mga saksi sa hirap ng mga taong katulad ng mag-ina na ito na walang tahanan at namumulubi lamang. Sumikip ang puso ni Sarah sa bawat basurahan ng kanyang hinahalukay. Umaasa na makakakita ng kahit na ano na pwedeng makapag-ibsan sa hirap at gutom na kanilang nararamdaman. Ngunit nanatili ang malupit na katotohanan. Mahirap makakita ng maayos na pagkain sa ganitong lugar na pwede pang kainin ng batang si Timothy. Kaya naman hindi na nga mapigilan ng bata ang kanyang pag-iyak dahil sa gutom na kanyang nararamdaman. "Anak, kumalma ka muna. Tignan natin kung anong pwede nating kainin ngayong umaga, ha?" Pagpapakalma ni Sarah sa kanyang anak. Ngunit, ang totoong pinapakalma niya ay ang kanyang sarili. Dahil maging siya ay nalulungkot na rin sa kung gaano kalala ang kanilang sitwasyon. Tumango lamang ang bata sa sinabi niya. Tila ba naiintindihan naman ito kung gaano ang paghihirap ng kanyang nanay para lamang siya ay mapakain. Patuloy lamang na tumitindi ang hirap na nararanasan ng mag-ina dahil sa patuloy pa nilang paghahalukay ng mga pagkain na pwede nilang kainin. Nagresulta lamang ito sa isang kabiguan. Kaya naman nagpatuloy sa pag-iyak si Timothy. Isang pag-iyak na punong-puno ng kagutuman. Wala nang ang natitira pang paraan si Sarah para mapakalma ang nagugutom na bata. At isa lamang ang kanyang pwedeng gawin. May isa kasi siyang talento na kailanman ay hindi mananakaw sa kanya. At ito ay ang kanyang boses. Kaya naman, sa isang mahinang ritmo ng melodiya, kumanta ang babae na tila ba ay agad namang gumana dahil unti-unti nitong napatigil at napatahan ang umiiyak na anak niya. Napakaganda ng boses ni Sarah at ang kanyang pagkantay punong-puno ng pagmamahal. Sa lyrics ng kanta ay binabanggit niya kung gaano niya kamahal ang kanyang anak at kung ano ang kaya niyang gawin para dito. Pero sa kaligitnaan ng kanyang pag-awit, may isang kakaibang pangyayari na naganap. Isang taong naglalakad kasi ang nakarinig sa kung gaano kaganda at kalungkot ang musika na lumalabas mula sa mga bibig ng nanay na si Sarah. Sobrang nahabag ang kalooban niya nang marinig ang boses ng babae. Kaya naman nag-iwan ito ng kaunting mga barya sa may paanan ng pulubi bilang pagpapakita ng kanyang respeto. Talaga namang nasurpresa si Sarah. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pag-awit niya sa kanyang anak ay magdudulot pala para makatanggap siya ng biyaya. Kaya naman nagpasalamat siya sa lalaking nagbigay ng barya sa kanila. "Anak, tignan mo! Binigyan na tayo!"
Wika niya sa kanyang anak na tuwang-tuwa. Sabay takbo sa pinakamalapit na bakery store. At dahil nga sa hindi niya inaasahang biyaya na kanyang natanggap, agad siyang bumili ng tinapay at kape para sa kanya at sa anak niyang si Timothy. Isa lamang iyong simpleng agahan pero sa pagkakataong iyon, talaga namang napaka-espesyal para sa mag-ina. Meron kasi silang kapayapaang dalawa sa gitna ng napakalupit na realidad na kanilang kinakaharap sa kalsada. Ngayon nga ay napuno ng determinasyon ang pulubing babae dahil sa pagkakadiskubre niya ng kanyang talento sa pag-awit. Kaya naman, niisip niya na bakit hindi niya nalang pagkakitaan ng natural niyang talento. At yun nga ang ginawa niya. Agad siyang bumuo ng isang maliit na stage sa gitna ng napakataong syudad sa kanilang lugar. Isa itong napakagandang estratehiya at ang lokasyon na ito ay magsisiguro na maraming mga tao ang makakarinig ng kanyang boses. Sa pamamagitan rin nito ay makukuha niya ang atensyon ng mga taong dumadaan sa paligid. Inilagay niya naman ang anak niyang si Timothy na nagsisilbi ring pangunahin niyang tagahanga sa gilid niya habang siya ay kumakanta. At pagkatapos ay naglagay siya ng isang mineral bottle sa kanyang harapan upang sa gayon ay dito ilalagay ng mga tao ang barya na gusto nilang ibigay sa pulubi. At sa ganitong paraan nga ay nagkaroon na siya ng kanyang improvised na stage. Pagkatapos ng isang malalim na paghinga, dito ay nagsimula ng kumanta ang babae. Kinanta niya ang mga awitin na kabisado at talaga namang gusto niya. Maya-maya pa nga ay nakuha niya na ang atensyon ng mga tao dahil sa napakagandang boses na nagmumula sa kanya. Sino nga ba namang mag-aakala na ang pulubing kagaya ni Sarah ay may ganito palang napakagandang boses? Paunti-unti, ang mga tao na mula sa malayo ay lumalapit na hanggang sa nagkaroon na nga ng grupo ng mga tao sa kanyang harapan na nagkakaroon ng iba't ibang mga komento sa kung gaano kaganda ang kanyang boses. Grabe! Ang ganda ng boses niya. Napuno ng ekspresyon ng pagkamangha at admirasyon ang mga tao sa paligid ni Sarah. Lahat sila ay namamanghang isipin na mayroong isang simpleng pulubing babae na may ganito kagandang talento. Habang paunti-unting lumalaki ang grupo ng mga tao sa kanyang paligid, nagsisimula na ring dumami ang mga pera na inilalagay sa mineral bottle na nasa kanyang harapan. At kahit nga nasa gitna ng pag-awit si Sarah, hindi niya pa rin nalilimutan na magpasalamat sa mga taong nagbibigay sa kanya ng pera sa pamamagitan ng pagngiti sa mga ito at pagtango. Talaga namang punong-puno ng pagpapasalamat ang kanyang puso. Ang kanyang awitin at magagandang medolohiya na punong-puno ng pagmamahal ay paunti-unti ngang nagiging mga barya na napakalaking tulong sa kanya. Hanggang sa tuluyan na nga itong lumaki na halos hindi na siya makapaniwala na magkakaroon siya ng ganito kalaking halaga ng pera. Diyos ko, tignan mo na kung gaano karami yung pera natin. Pwede na tayong bumili ng napakaraming pagkain ngayon. Ito ang iniisip ni Sarah habang patuloy pa rin siya sa pag-awit. Ang pakiramdam na kinikita niya ang sarili niyang pera kahit nasa ganitong pamamaraan lamang sa pamamagitan ng kanyang natural na talento ay talaga namang nagdudulot para sobrang matuwa at sumaya ang babae. Nagkaroon din siya ng pagmamalaki sa kanyang sarili. At nang matapos nga ang araw na iyon, bumalik sila sa iskinitang kanilang tinutulugan habang binibilang niya ang mga perang kanyang nakuha. Ang kanyang pagkasorpresa at kaligayahan ay talaga namang mahahalata at mababakas sa kanyang muka. Anak mahal, tignan mo oh, punong-puno na yung lagayan natin ng pera. Sobrang nakamamanga. Saad ng babae habang tila ba nagliliwanag ito sa kagalakan. Ang kanyang anak naman na si Timothy na tila ba walang kamalay-malay sa kung gaano kalaki ang epekto nito sa kanilang buhay, ngumiti lamang ng puno ng pagka-inosente habang masaya siya dahil nakikita niyang nakangiti ang nanay niya. At ngayon nga dahil nararamdaman naman na ni Sarah na unti-unti nang nagbubunga ang kanilang paghihirap, gusto niyang regaluhan ang kanyang sarili. Kaya naman agad niyang binuhat ang kanyang anak at silang dalawa ay nagtungo papunta sa isang supermarket. Doon ay pinagtinginan siya ng mga tao. Nang iba dito ay tila hinuhusgahan siya. Meron pa nga sa kanilang nagbibigay ng puno ng pagsuspetsang tingin. Pero ni isa sa kanila ay hindi pinansin ni Sarah. Ang mahalaga para sa kanya ay masaya siya. Anak, tignan mo oh. Napakaraming gatas. Wika ni Sarah habang kinakausap niya ang maliit niyang anak at tinuturo ang mga powdered milk na nasa istante na pwede nilang bilhin. Manghang-mangha si Sarah sa iba't ibang mga brands at produkto.
na nakikita niya sa mga istante. Kaya naman tila ba naghanda ng isang buong party si Sarah. Hindi lamang kasi siya bumili ng diapers at mga bote ng gatas, kundi ay bumili rin siya ng napakaraming powdered milk at iba pang mga pagkain na magsisigurado na magkakaroon sila ng isang payapa at busog na gabi. Ang pakiramdam na kaya niyo nang ibigay ang pangangailangan ng kanyang anak bilang isang nanay na talaga namang nagdaan sa napakaraming mga pagsubok at ngayon nga ay nakakagawa na siya ng paraan para maprotektahan at alagaan ang kanyang anak. Wala itong katumbas para kay Sarah. Maya-maya pa ay lumabas na nga si Sarah. Dala-dala ang isang maliit na gantimpala dulot ng kanyang pagsusumikap. Sa isang panig naman ng kanilang syudad, ilang araw ang makalipas ay matatagpuan natin ang lalaking si Morgan. Isang milyonaryo na nagmamay-ari ng napakaraming tindahan ng musical instrument at isang partikular nga ng malamig na umaga. 8:00 na. Habang malakas ang pagbuhos ng ulan sa labas ng kanyang mansyon, malungkot na umupo ang milyonaryong si Morgan sa tapat ng kanyang bintana na tila ba ay napakalalim ng kanyang iniisip. Ang kanyang mata ay nakatutok lamang sa picture sa gilid ng bintana na kung saan larawan ito ng kanyang namayapang asawa, si Caroline. Sa larawan ay makikitang nakangiti ang babae na tila ba ay ito ang pinakamasayang panahon ng kanilang buhay. Malungkot na nagbuntong hininga ang lalaki at mahina siyang nagsalita. "O Carol, miss na kita. Kahit ano kaya kong ibigay. Makasama lang kita dito ulit." Ang sakit ng pagkawala ng asawa niya ay talaga namang sobrang lala. Kahit na 2 taon na ang nakalilipas simula noong aksidente na kumuha sa buhay ng babaeng si Caroline. Ang kanyang asawa ay isang magaling na opera singer na nagpe-perform sa mga sikat na stage sa kanilang buong bansa. Marami ang namamangha sa kanya dahil sa kanyang unique at punong-puno ng emosyon na boses. Nangyari ang aksidente na bumago sa buhay ni Morgan nang may isang gabi habang ang kanyang asawa ay pauwi na sa kanilang tahanan, isang overloaded na truck nga ang sumalpok sa kanila. Tumila pa ng kotse sa kalsada. At mas napalala pa ang sitwasyon dahil sa isang pagsabog. Agad na namatay ang kanilang driver on the spot. Samantala, nakaligtas naman si Morgan. Ngunit ang katawan ng kanyang asawa ay hindi na nga muling natagpuan pa dahil sa pagsabog. Kaya naman, hinihinala ng mga pulis na tuluyan na siyang namatay. At simula nga noon, ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa ay nagsilbing torture para sa milyonaryo. Sobrang lala nito dahil hindi man lang siya nakapagpaalam ng maayos sa babae na nagdulot lamang para mas lumala ang kalungkutan na kanyang nararamdaman. At sa kalagitnaan naman ng paghihirap niya sa kalungkutan, ang kanyang butler na si Trevor na ilang taon na ngang nagsisilbi sa kanila at nagsilbing suporta niya ay kumatok sa may pinto habang tinatawag ang kanyang pangalan. Bigla namang nagsalita si Morgan. "Trevor, sabihin mo nga sa akin, bakit sobrang unfair ng buhay?" Saad ng malungkot na milyonaryo. Habang ang butler naman, nakilalang kilala na ang milyonaryo na ito simula pa noong araw ng kanyang kapanganakan dahil sa tagal niya nang nagsisilbi sa pamilya nila Morgan na tila ba ay siya na nga mismo ang nagpalaki sa lalaki. Sobrang kalungkutan rin naman ang naramdaman ni Trevor nang makita niya na nasa ganoong kondisyon ang kanyang amo. "Sir, alam ko po na matagal-tagal na ring panahon at alam ko rin po na ang sakit na nararamdaman ninyo ay hindi kailanman maaalis pa. Pero sigurado naman ako na gusto ni Mrs. Caroline na makapagpatuloy ka sa buhay mo. O kahit papaano, mabuhay ka ng payapa." Saad ng butler. Tumango naman si Morgan sa sinabi nito bilang pagsang-ayon. Kaya naman tumayo na siya. Handa na siyang iwan muna ang kalungkutan niya para sa pagkakataong ito. "Tama ka, Trevor. Kaya tara. Di ba may mga darating na kargamento ngayon? At kailangan nating matignan yon. Sige, kakayanin ko to." Nagtungo ang dalawa para mag-agahan ng sabay. At pagkatapos ay umalis din sila para pumunta naman sa isa sa mga instrument store ni Morgan na kung saan ay may paparting ang shipment sa umagang iyon. Sa kanilang pagpunta, ang tanging maririnig lamang ay ang malakas na makina ng limousine na sinasakyan nila. Pero sa loob ng sasakyan ay punong-puno ng katahimikan. Isang mabigat at masakit na katahimikan.
Si Trevor ay hindi lamang isang butler, kundi isa rin siyang tapat na kaibigan at kapamilya. Kaya naman, lagi talaga siyang sumasama kay Morgan hanggat maaari. At ang pagbisita sa mga tindahan ng lalaki ay naging pang-araw-araw na nilang gawain. Isang bagay din ito na nakatutulong kay Morgan upang manatili siyang busy sa araw-araw. Iniiwasan niya kasi ang mag-isa lamang dahil dito ay nalulungkot siya sa nakabibinging katahimikan ng kanyang napakalaking mansyon na wala naman siyang kasamang nakatira. Dahil nananahimik na naman si Morgan, nagmabuting loob na si Trevor na siya na munang mag-uumpisa ng kanilang pag-uusap. Napakarami ko na rin napagdaan ng pagsubok sa buhay. Nawalan ako ng pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Masasabi ko rin na nalagay na ako sa ganyang sitwasyon sa iyo. Pero alam mo ba yung nagpalakas ng loob ko? Yun ay yung binigay ko ng tsansa yung sarili ko para mabuhay. Habang sinasabi ito ni Trevor ay tahimik lamang na nakikinig sa kanya si Morgan. Habang nakatingin siya sa bintana sa loob ng kotse, pinagmamasdan ang bawat sulok ng syudad na kanilang dinadaanan habang paunti-unti rin namang sumisikat ang araw na nagbibigay liwanag naman sa mga maliliit na iskinita at kalsada na naging parte na ng buhay ng pulubing si Sarah at ng kanyang anak. Dito ay nagsimula ang panibagong kabanata sa kanilang buhay. Pagsapit ng umaga ay ang paggising din ng batang si Timothy at nagising ito ng gutom na gutom. At ang kanyang nanay naman, nasa kabila ng pagod na nararamdaman niya, ay agad na pinagaan ang kalooban ng kanyang anak. Mabilis niyang inayos ang maruming kasuotan ng kanyang anak at nagtimpla siya ng isang bote ng gatas. Napaunti-unti na nga ring naubos, habang ang mga pinamili niya namang mapagkain ay paunti-unti na ring nawawala. Gayunpaman, simula nang madiskubre ng babae ang angking galing niya pagdating sa pag-awit, nagsilbi niya ng entablado ang abalang syudad upang makaraos sila sa araw-araw. Kaya naman araw-araw siyang nagpe-perform dito. Kinakanta ang mga awitin na nare-request ng mga tao sa paligid niya. At kapalit naman ito ay paunti-unting mga barya na inaabot sa kanya. Napakahirap ng buhay sa kalsada. Ngunit sobrang pasasalamat naman ni Sarah dahil sa kanyang abilidad na kumanta. At ito ang nagsilbing paraan para unti-unting gumaan ang kanyang mga paghihirap. Ay, salamat talaga sa Diyos sa talento kong to. Ito ang palaging iniisip ng babae. Ang bawat mga barya kasing kanyang nakukuha ay nagsisilbing isang maliit na pagkapanalo para sa kanya. Isa itong malaking gantimpala, lalong-lalo na para sa digmaang kinakaharap niya araw-araw para mapakain lamang ang nagugutom niyang anak. Ginagamit niyang pangsanggala ang kanyang boses laban sa napakahirap na pagsubok na kanilang pinagdadaanan. At ang musika nga ang naging pinakamatalik niyang kasangga para sa kanyang malungkot na paglalakbay. Dahil sa pamamagitan nito, kahit papaano ay natatapala ng kalungkutan na nararamdaman niya sa tuwing sinusubukan niyang alalahanin ang kanyang nakalimutang nakaraan. Pero unti-unti na ngang magbabago ang lahat dahil tila ba ay may ipinlano ang universe para sa babaeng iyon. Kaya naman sa isang normal na araw, naghahanda na naman si Sarah para sa isa pang performance sa abalang syudad. Kumita na nga siya ng ilang daang mga piso nang merong espesyal na customer ang lumapit sa kanyang harapan. Ito ang kaparehang lalaki na unang nagbigay sa mag-ina habang umaawit si Sarah. Noong mapanahon na kinakantahan niya lamang sana ang anak niya para mapakalma ito. At sa pagkakataong ito ay napadaan na naman ng lalaki at doon niya nakita na kumakanta na naman si Sarah. Kaya naman sinubukan niya itong batiin. Kumusta ka na? Isaad ng lalaki. Pwede mo bang awitin yung kanta na kinakanta mo sa anak mo nung araw na yun? Para mapakalma siya. Napakaganda kasi nun eh. Ano ba ulit yung pangalan ng kantang yun? Ikaw ang mundo ko? Parang ganun yung narinig ko eh. Agad namang pumayag si Sarah sa sinabi ng lalaki. Habang nahihiya siyang umiti, dahan-dahan niyang isinara ang kanyang mga mata at nagsimula na sa pag-awit ng melodiya na sobrang espesyal para sa kanya. Hindi lamang kasi itong isang simpleng awitin. Ito na lamang kasi ang natitira niyang memorya noong mga panahon na nagising siya at wala siyang maalala. Ang alam niya lamang ay nagising siya sa kaligitnaan ng isang madamong paligid nang wala na nga siyang natitirang memorya sa kanyang nakaraan. Nagpagala-gala lamang si Sarah noong mapagkakataong ito hanggang sa dumating siya sa isang kalapit na bayan. Hindi niya man lang nalalaman kung sino siya
o kung ano ang ginagawa niya roon. Nakakilala nga siya dito ng ilan pang pulubing mga tao na wala ring tahanan, na nag-aruga naman sa kanya at binigyan siya ng pangalang Sarah. Ngunit, nagkawatak-watak rin sila nang malaman nila na ang babaeng ito na si Sarah ay nagdadalang tao pala. Hindi na kasi kaya ng grupo nila ang magpakain pa ng isang sanggol. Kaya naman napagdesisyonan nila na iwanan na lamang ang babae. Noong mapagkakataong iyon ay nag-iisa lamang ang babae. At ang masakit pa dito ay nanganak siya ng mag-isa sa isang iskinita. Kaya naman ang naaalala lamang ni Sarah ay paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang utak ang awitin na iyon nang walang katapusan. At ito rin ang parehong awitin na ginamit niya para mapakalma ang anak niyang si Timothy noong isinilang ito sa isang malamig na gabi. Simula noon ay naging mahirap na ang mga sumunod na araw sa buhay ng babae, kung saan araw-araw ay nagdurusa siya para lamang makasurvive at mapakain ng kanyang anak. Lagi siyang gumagawa ng paraan para may maipakain sa kanyang sanggol. Kung minsan ang nagsisilbi lamang niyang panangga ay ang gatas niya bilang isang ina. Ngunit dahil wala nga rin siyang sapat na nutrisyon, natutuyuan rin siya ng gatas. Hanggang sa umabot na nga sa puntong naging 2 taong gulang na ang anak niyang lalaki. Sobra siyang nababahala dahil wala man lang siyang magawa para mapabuti ang kanilang sitwasyon. Kaya naman ngayon na nakakakanta na siya at kumikita pa siya ng pera sa paggawa nito, talaga namang isa itong panaginip na nagkatotoo para sa babae. Inaalala niya ang lahat ng masasakit na memorya habang nakasara ang kanyang mga mata at ang boses niya ay kumakanta ng punong-puno ng emosyon. Umawit si Sarah habang ginugugol ang buong puso sa kanyang pagkanta. Ngunit habang binabanggit niya ang lyrics ng kanta at paunti-unti nang lumalalim ang kanyang pag-awit, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang mamahaling limousine kasi ng milyonaryong si Morgan ay nagkataon naman na huminto sa stoplight ng syudad, na tila ba pinlano talaga ng tadhana na magtagpo ang landas nila Sarah, Morgan at ang batang si Timothy sa hindi inaasahang pagkakataon. Habang nasa stoplight, napatingin ang butler na si Trevor sa babaeng kumakanta sa gitna ng syudad, at ang naging reaksyon ng kanyang muka ay talaga namang napakabilis. Sir Morgan! Sir Morgan! Diyos ko, tignan mo yung babae sa labas! Napaka-imposible niyan! Nang sabihin nito ng butler na si Trevor, sobrang naintriga si Morgan. Kaya naman agad siyang sumilip sa kanyang butler mula sa pagkakaupo niya sa may likuran ng sasakyan. Bakit Trevor? Anong problema? Doon ay nakita niya na ang butler niya ay nanlalaki ang mga mata habang nakahawak ang mga kamay nito ng mahigpit sa manibela na parabang nakakita siya ng isang multo. Gulat na gulat talaga ang lalaki. Kaya naman ibinaba ni Trevor ang bintana sa gilid ni Morgan at doon ay nakita nga ng lalaki ang pulubing si Sarah habang unti-unting nilalamon ng melodiya ng kanyang pagkanta. Doon ay bumilis ang tibok ng puso ng lalaki na parabang sa sobrang bilis nito ay sasabog na ito mula sa kanyang bunganga. Nakaramdam siya ng pagkagulat at hindi pagkapaniwala. Caroline, ikaw ba yan? Mabilis niyang binuksan ang pintuan ng kanyang limousine at pinarking naman ni Trevor ang sasakyan sa may tapat. Sabay labas din sa limousine upang malapit ang makita ng personal ang nakakasorpresang kaganapan. Determinadong tumakbo si Morgan habang pilit niyang isinisiksik ang kanyang sarili sa grupo ng mga taong nagkakatipon sa harapan ng kumakantang babae. At nang tuluyan na nga siyang makalapit dito, katatapos lamang ni Sarah sa kanyang awitin. At hindi nga makapaniwala ang milyonaryo sa nakikita ng mga mata niya. Nasa harapan niya si Caroline na nakatayo. Ang kanyang pakiramdam ay talaga namang hindi may paliwanag. Punong-puno ito ng pag-asa, hindi pagkapaniwala at kaunting kalungkutan. Dahan-dahan ninalapitan ng lalaki ang babae at dahan-dahan niya ring hinawakan ng kamay nito at bumulong. Carol, ikaw ba talaga yan? Sa mga pagkakataon na ito, dahan-dahan na binuksan ni Sarah ang kanyang mga mata at doon ay nakita niya nga sa harapan ang mukha ni Morgan. Halos huminto ang mundo niya at sa pagkakataong iyon, bumaha ng memorya ang kanyang isipan at unti-unting bumabalik ang kanyang alaala na hindi niya akalaing magaganap pala. Nakita niya ang kanyang sarili na kumakanta sa isang malaking stage sa harapan ng mayayamang mga tao
At doon ay naaalala niya na ang mga audience na nanonood sa kanya ay punong-puno ng emosyon. Bigla niya ring naalala ang huling kanta na inawit niya. Isa itong composition na siya mismo ang bumuo bilang pagpaparangal sa kanyang asawa. Dahil sobra talaga silang nagmamahalang dalawa. At ang kantang ito nga ang natira na lamang sa kanyang isipan bago ang nangyaring aksidente. Naalala niya rin ang araw ng aksidente na kung saan ay bigla silang binangga ng isang malaking truck at kung papaanong tumilapon ng kotse na sinasakyan nila. Pero ang hindi alam ng mga rescuer at ng mga investigador na tumilapon na pala palabas ng sasakyan ng babaeng si Caroline bago pa maganap ang pagsabog. Kaya naman nagawa niyang makasurvive. Unti-unti ngang nabuo ang mga luha sa kanyang mga mata nang unti-unti niya ring mapagtanto ang realidad na kinabibilangan niya. Walang kamali-malay ang mga tao na ang simpleng babaeng pulubi na ito na kumakanta sa harap ng mga dumadaang tao sa abalang syudad ay si Caroline nga talaga, ang asawa ng milyonaryong si Morgan na inakala nilang patay na 2 taon ang nakararaan at simula nga noon ay nanirahan ito sa kalsada nang walang alaala tungkol sa kanyang nakaraang buhay. At ang mas malala pa dito, wala siyang kamali-malay na buntis na pala siya bago pa man mangyari ang aksidente. Kaya naman, maging ang milyonaryo ay hindi rin alam na nagdadalang tao pala si Caroline bago ito mawala. Mabilis siyang niyakap ni Morgan at ang kanilang mga puso na matagal pinaglayo dahil sa trahedya ay muling nagkaroon ng koneksyon. Habang hindi rin naman makapaniwala ang mga taong nakapaligid sa kanila, hindi nila maintindihan kung ano nga bang nangyayari sa kanilang harapan. At doon lamang napansin ni Morgan ang isang bagay na nagdulot para halos mapatigil ang pagtibok ng kanyang puso. Nakita niya ang batang si Timothy. Nakaupo doon, nakasuot ng maruming kasuotan at nakatingin sa kanya. Siya ba? Siya ba? Paputol-putol na wika ng lalaki habang paunti-unti nang nagsimulang umiyak. Oo, mahal. Siya yung anak natin. Si Timothy. Sad naman ng babae na unti-unti na ring tumutulo ang mga luha. Ang pangalang Timothy ay talaga namang merong espesyal na kahulugan dahil ito pala ang middle name ni Morgan. At sa ganitong pangalan din siya tinatawag dati ng kanyang asawa. Ngunit nang mawala ang memorya ng babae, ito na lamang ang nag-iisang pangalan na kanyang naaalala. Kaya naman, ito rin ang ibinigay niya sa kanyang pinakamamahal na anak na lalaki noong ito ay isinilang. Habang ang mga tao naman na patuloy pa ring naguguluhan sa nangyayari ay nakaramdam ng pagkahabag at unti-unti silang nagpalakpakan dahil natutunghayan nila ang isang hindi kapani-paniwalang kaganapan sa harapan nila. Ito ay isang reunion ng pamilyang matagal na pinaglayo ng tadhana na talaga namang nagpaantig sa kanilang mga puso. Maging si Trevor, ang tapat na butler ng pamilya ay umiiyak na rin habang pinapanood niya ang kasiyahan ng kanyang kaibigan na si Morgan. Tila ba paunti-unting inakay ng tadhana silang lahat upang mapunta sila sa tamang lugar at sa tamang oras din. Kaya naman, ngayon ay nag-drive na nga si Morgan kasama ang kanyang asawa na si Caroline at ang kanilang anak na si Timothy pabalik sa kanilang tahanan. At habang pabalik nga sila sa mansyon, ang bawat mga kalsadang nadadaanan nila ay nagdulot para bumaha ang mga memoryang paunti-unti ring bumabalik sa isipan ng babae. Kaya naman hindi niya maiwasan na tumulo ang mga luha niya sa kanyang pisngi habang paunti-unti niyang hinaharap ang kanyang nakaraan na tuluyan niya nang nalimutan. Napakaraming masasayang alaala ang nanumbalik sa mag-asawa habang nag-uusap sila sa may sala at inaalala ang mga taon na nawala sa kanilang buhay. Ang bawat sulok kasi ng mansyon na iyon ay merong istorya. Kaya naman si Carol, na may pinaghalong emosyon ng pagpapasalamat at kalungkutan, ay paunti-unti ring inaalala ang bawat detalye ng kanyang nakaraang buhay. Naikwento niya nga rin sa lalaki ang tungkol sa paghihirap na naranasan niya sa paninirahan sa kalsada at lahat ng mga natutunan niya sa 2 taon na nawalay siya rito. Ngayon nga, ang mag-asawa ay meron ng napakahabang oras para i-google sa isa't isa at makapagkwentuhan sa mga nangyari sa kanilang buhay. Simula noong araw na iyon, lalo lamang lumaganap ang kasiyahan sa kanilang bahay at ang buhay naman ni Morgan na noong una ay nababalot na ng kalungkutan, ngayon ay tuluyan na ngang naging kumpleto.
Tila ba bigla siyang nagkaroon muli ng buhay at naipanganak muli sa mundong ito na mayroon na ngayong panibagong layunin. Naalagaan ang kanyang asawa at ang kanilang anak na lalaki. Nakahanap na rin siya ng panibagong rason para sumaya at ngumiti. Isang bagay na inakala niyang hindi niya na magagawa magpakailanman. Para kay Caroline naman, pakiramdam niya ay kumpleto na rin siya nang makabalik siya sa kanilang bahay. Ang kanyang musika naman, na noon ay umaalingaw-ngaw sa buong syudad para lamang mapakain ang kanyang anak, ngayon ay umaalingaw-ngaw naman na ito sa bawat pader ng malaki nilang mansyon na isang senyales ng masaya at mapagmahal nilang pagsasama sa loob ng tahanan. 3 taon pa nga ang makalipas. Lumaki ang batang si Timothy sa isang kapaligiran na punong-puno ng pagmamahalan at seguridad. Hindi rin naman nalilimutan na ikwento ni Caroline ang mga istorya na pinagdaanan nila noong bata pa ang kanyang anak. Paulit-ulit niya itong ipinapaalala kay Timothy at ang bawat detalye naman na ito ay malugod na pinapakinggan ni Timothy ng punong-puno ng admirasyon sa katapangan na pinakita ng kanyang nanay. Pero hindi lamang dito nagtatapos ang pagbabago sa buhay ni Caroline na dating si Sarah. Nakabalik na rin kasi siya sa pagpe-perform niya sa malalaking stage sa opera. Ngayon ay naririnig na ulit ng mga tao ang kanyang mga awitin sa opera na talaga namang nagpapataas sa kanilang mga balahibo at nagpapaginhawa sa kanilang mga puso. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon, ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.